Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes, alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, aniya na usab kita nining atong 30 minutos nga programa. Pizza 24 ning bulan sa Abril. So niya kita karon nining atong 30 minutos nga programa. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Okay, sa ngalan sa atong Governor Gerard Roger Espina ug sa atong Public Information Officer Attorney Edegano, ang mga inasab kitag katahuran sa atong mga kaigsuonan nga kutob sa maabot ni atong Sibya sa tibok probinsya sa Biliran, maayong buntag natong tanan nato ta sundon ninyo ang atong episode karong buntaga. Well, good morning sa 8 munisipyo sa tibok probinsya sa Biliran. Niya nasab kita sa atong tulumanon sa radyo, serbisyo totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kini si Elizabeth Sana. Okay, mga kaigsuonan, ang atong topic karong buntaga kanang angkop gyud kini sa present situation sa atong nasod og sa tibok Pilipinas, and we are very happy nga atong makauban karon ang atong Public Information Officer, ang suhito usab sa mga balaod mahitungod ni fake news. Atong pahatagon sa iyang welcome message ang atong PIO head chief nato si Attorney Ed Egano. Mayong buntag, Attorney Ed. Mayong buntag, Sir Jean, Sir George, Sir Eli, mga guwapong pagkabanakon sa mga kalihokan. Kung din sa radyo natin, sa atong mga tigpamati, sa tibuok Biliran, mga Biliranon, mayong buntag kaninyong tanan. Okay. Okay, so ato na yung sugdan, no? Tungod kay midas agna kayo ni karon, tungod kay high-tech naman lagi ang atong teknolohiya aning communication. So naan po daghang karon manggawas nga murag katuhan, murag dili. Yes, mo ni atong isgutan karon. Yes. Actually, Sir George, Sir Eli, Attorney Ed, ang atong doon natin tayo additional nga guest karon through phone patch. Ang atong election officer sa Kaibiran, si Sir Nelo Pantas. Kay atong matanawan ang COMELEC mao sentro karon sa nga agency, especially nga nagkaduol na election, no? So daghan ang nanggawas nga mga fake news about sa COMELEC, at least nga mahatagan usab og kanang higayon ang atong COMELEC officials pag hatag sa ilang side about this fake news. So mintas tanto wala pa man na hello. Yes. Hello. Yes, hello. Yes, Sir Nilo, Sir Nilo Pantas, atong election officer sa Kaibiran. Sir Nilo, live kita karon sa Radyo Natin FM sa programa ni Gov. Gerard Roger Espina, ang serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago. Ang atong topic karong buntaga, sir, is about fake news. So, amo na lang diretso ang COMELEC kay dili man lang ang uban nga mga agencies doon ay mga fake news nga nanggawas, and it is timely karon nga ang COMELEC mao sentro tungod sa upcoming election. So sir, before we start, makahatag ka og ng opening statement sa atong tigpaminaw.
Karon. Hello. Hello. Pwede ka makahatag atong kauban karon si Attorney Putol man. Pero balhin ko. Okay, sige. Hello. Kana klaro na, sir? Hello? Klaro na, sir? Okay. Ang atong topic karon, sir, is about fake news. So, among imbitar ang COMELEC through sa suggestion sa atong PIO head, Attorney Edegano. Atong kauban karon ang atong kauban sa programa. Si Sir, hello? Putol na po. Hello. Hello. Dili stable ang signal. Okay na, sir. Okay na. Hello? Kana. Kumusta? Hello. Okay na. Maklaro na, sir? Sus, di mo kukuslip itong ba? Napimiti. Kana. Hello. Kana. Okay na. Maklaro na. Sige. Sir, atong topic karong buntag is about fake news. Hello, sir. Hello. Mo tawag mig balik, sir. Okay. Mo tawag na tagbalik and para makuha na to ang signal. Okay? Tawag mig balik og pangita og kung pwede makakuha kag location nga murag marang signal. Thank you, sir. So mintras na mintras tanto naghulata sa ato ang sita sa COMELEC. Siguro mas maayo atong paghahisdutan. Tagansan nato og meaning kung saning fake news. Yes. Sa basis sa definition ning fake news or information gitawag information disorder. It is a false misleading information. Claiming the authenticity and legitimacy of news. So fake news often has the aim of damaging the reputation of a person or entity or making money through advertising revenue. Unta og mamaayon natong connection kasi Danilo Pantas atong ma-relate ni siya on the issue because of the incoming midterm election, no? E doon naman ko'y question karon sa mga botante sa tibuok Pilipinas whether or not kay doon naman ko'y haka-haka nga ang kanang online voting ang kanang mga makina na magdumala sa atong eleksyon na naiusap ka attorney nga nag-claim na pwede mahack. So sa panahon sa atong mga butante dapat maklaro sa COMELEC whether or not ang kini nga ilahang matang sa pagkandak og eleksyon safe, honest, kanang matuod ba unsay gibutar sa usa ka botante mao ang mabasa mao ang mugawas sa ilahang result sa eleksyon. Diha kung maklaro murag ang atong mga constituent o ang mga botante maayo ang ilang panahon na ang sakto na resulta ug unsay gibutaran sa kadaghanan. Yes, tinuod ka na. So sa pagkakaroon, attorney, ang kasagaran nato karon nga mabating ang mga reklamo is gikan sa mga OFW tungod kay sa gawas nagsugod na ang ilang online voting. No, nagsugod na ang ilang online voting niya according to lagi kana nga mga news nga sa ilang gipangboto nga mga tao. Hello. With receipt dili. Yes, hello. Eksakto ang mugawas. Okay, sir, diyan na marag na-establish na itong contact kang Sir Nilo Pantas. Hello, sir. Mayong buntag. Yes, hello. Good morning. Mayong buntag. Okay. Okay ng signal, sir. Maklaro na. Yeah, marag okay na. Sir, live ka karon sa Radyo Natin FM sa programa ni Gov. Gerard Giorgio Espina, serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago. And our topic this morning is about fake news. And nihatag ng introduction ng atong PIO head. Kauban sa nato karon Attorney Edegano, si Sir George Mangco, si Sir Eli Sabitsana. And among gi-invite ang COMELEC through sa suggestion ni Attorney Edegano kay aron sa mahatagan og mga kalinawan kining mga migawas nga fake news about COMELEC which could destroy the credibility of our Commission on Election. So before we start, sir, can you give welcome statement sa atong mga tigpaminaw karon nga naminaw sa atong programa?
Okay. Mayong buntag, may buntag sa tanang mga tigpaminaw sa inyong programa, sa inyong programa sa radyo, o niya manghinaot kung sa umabot o niyang elections na may mo siyang hapsay na mupili ta sa eksaktong tarong ng mga kandidato. Klaro na. Sir, katong yes, hello. Sir George nga parte sa online Online voting sa sa OFW. Sir Danny, pwede ba nato maklarify nga ang mga panhunahuna sa atong mga butante, labi na ang mga OFW, nga dana may mga ilang haka-haka nga ang ilang gibutaran nga mga kandidato ang mugawas sa ilang resulta dili mao. Naputol. Hello? Nawala. Okay, nalisod yun ang signal kay tuwa siya sa liptong. Actually, Attorney Ed, kanang may pagawas ana is actually klaro gid nga murag may political motive kay ilamang wa may klaro nga pag-establish ngano nga ingon ana ang ilang gipagawas. So we could define that as your definition as fake news. Kay Hello. Hello sir. Okay sir. Yes. Naklaro nimo ang giingon ni Attorney Ed kanina? Naputol man. Yes, Attorney Ed. Naputol lang niya. About sa kuan ba, atong doon na ba, di ba, doon na tayo online voting sa giingon ni Sir Charles Mangko sa atong mga OFW, and doon ay nanggawas nga mga fake news nga ang mga butahan ko butusan in fact nagsugod na siguro ilang mga online voting dito sa abroad, dili ko mao ang mugawas sa resulta sa atong mga PCOS machine sa atong online voting. Automated counting. Yeah. Kanang amo ni consider as fake news, Sir Nilo. So can you expand o explain unsay kanang atong ika-explicar sa atong mga kaigsunan nga mga OFW about ini? Hello. Tigil mo yung Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes. Go ahead, sir. Bahin sa online voting. Yes. Nga dili mo ang mugawas nga pangalan. Yes, sir. Yes. Actually, kung I don't know kung din sila nakakuha na sa mga balita. For me, actually, sa kadugay na ako na sa commissions, ang pag-alter sa resulta sa elections, it is next to impossible. Ngani, ang atong specific instructions to all poll workers nga mag-online na during transmission. So in other words, it is very impossible nga ma-hack ang atong sistema. Kung maayo kita nga hacker, nganong dili nato i-try na lang pag-hack ng mga ATM nga nag-on siya 24 hours. Unya atong i-try pag-hack ang atong machine. Murag pila lang siya ka minuto naka-online. Gani ang atong klarohon. Mag-online lang ang atong machine during transmission of the results. During voting, offline na siya. So, dili siya ma-hack. So, ang buti pa sa butaan ni Sir Nilo, kinig yun, sigurado kita nga fake news ning nanggawas nga. Fake news na. It is 110% nga fake news. Nanay mga OFWs nga nagpahayag nga ilang ilang nakita. So, sa imong ingon nga... Nag-imula na sila istorya. Yan sa pag-stare sa resulta sa elections. Actually, it is very impossible. Kung tinuod na sila nga naa sila inhitabo ingon na dili siya mag-file og reklamo para at least magkakandak og investigations para matagaan po og opportunity to be heard on both sides nga nung ningon ana. Kanang ila puro sa mga apprehensions. Nagimhimo lang istorya para lang makakaitog kagubot. Pero dili na sa tinuod. So mas mayo po nang atong nadungog karon gikan sa Comelec. Labi na gyud dinhi sa probinsya sa Biliran nga wala tay angay kahadlukan. Kita nga mga butante wala tay angay kahadlukan. Kay kanang mga ninggawas nga mga horohong-ihong dili ginatinod kay sa giingon na ni Sir Nilo. During voting offline gina ang atong machine ana nga gayon. Mag-open lang na siya. Panahon na sa transmission sa counting na siguro. Yes, panahon lang sa pag-transmit sa result. Transfer. And all activities, gikan pag-start until mahuman activities sa atong membro sa electoral board except transmission naka-off siya ang atong machine. So akong balik ko na, maon na mag-online lang atong electoral board. Members of the electoral board
during transmission of the result. Na it will take only seconds. Sir Danny. Ah. Sir Danilo, si Attorney Ganoni. Yeah. Ang ato lang i-distinguish, no? Ang katong online voting sa OFW, i-distinguish nato ang sa kanang voting diri sa Pilipinas. Ang complaint manggod sa uban, muna nga ato ganing iingon nga fake news na katong sama sa imong pag-ingon nga nganong wa sila mo file kung tinuda. Kay ang kadtong sa online voting, doon ay questionable nga outcome based sa resibo after the voter voted. So ang ilahang di ba doon na resibo, it can verify after the election pa. Ang mugawas sa ilang resibo, supposedly mo ang ilang kwan para pagpugong nga dili ka na ma vote vying. Pero di mo po siguro ta makaingon nga usa ka OFW iyang ibaligya ang iyang botos. Kaya ang kining gamit lang sa online voting ang mga OFW man. Nya ang kalikayan nga dili mo gawas ang tinuod nga iyang gibotar kay para kuno dili mabaligya. Mabaligya. Kana sa atong mga OFW na sa gamay kantidad sa botos ilang ibaligya ilang botos. Ang ato na lang karon unsaon nato nga ma-appraise sila base sa gawas nga resibo sa ilang gibutaran nga lahi ang naadya kay mo lahi ang gawas nga ngalan gawa man nila butari. So di good na nato ma-explain sa ila unless the COMELEC itself will clarify this matter. Nagkayop siya ang pagkasulti siguro during the interview atong OFW. Kapag mag-verify niya siyang gikas nga balota tuhan ng mga kandidato, wala mo gawas ang mga pangalan sa kandidato. Ang iyang nakita, ang gitawag natin isang security features. Ang security yun. Wala ang mga pangalan sa kandidato, mao siguro ang iyang nakita. Kaya, sa pag-cast po dato sa balota, before po dato i-cast ang atong balota, atong mga makita sa screen. Ato siyang makita sa screen, o kinsa ang atong magiboto before nato siya i-cast. Pislito nato ang cast. So tanawon na nato atong lantaw dito sa screen sa machine o kinsa ng mga pangalan ang nasidan. Sa pagtanaw nimo confirm mo na ang imong choice na candidate mo lang imong pag-cast. Pero ang mugawasan na dili ang pangalan kundi katong security features na gibuhat para at least dili masabtan ni bisan kinsa o si kinsa ang imong gibotohan. Na magawasan na dito sa gitawag natin, matrace ni mga imong gibotohan, dito niyo makita sa voters verifiable paper audit trail. Ato nimo dito makita. So ang buhaton tato nimo paggawa sa tong BBFAT, imong i-compare dito sa screen, imong gibotohan, imong gisida ng pangalan, ma-compare nimo dito sa BBFAT. Imo siya i-review. Gusto lang natong iklaro nga di ba ang gamit sa verification para ang isa ka botante makahibaw nga ang tinuod nga mogawas sa iyahang gibutaran, ang iyahang gibutaran gipili nga mga kandidato. Nganong may mogawas man, although it is encrypted, but nganong mogawas man ang pangalan sa dili maong kandidato liyang gibutaran. Unya, walay pangalan nga mogawas sa attorney. Kapagod after the election na. So, mao kanay usa nga makaduda kung fake news man kana dapat i-clarify sa COMELEC that the votes nga gicast sa usa ka kandidato o sa usa ka botante iyang ma-verify because the purpose of the encryption is for him nga ma-verify niya but not against him. Dapat against sa other person. So, di mo na maka-verify pa siya after the election. Wala na gamit kay may naproklamar na, mugiha ka pa. Actually, dapat ang pagkahuman mo og cast sa imong botos, ma-verify nimo ikaw mismo ang maka-verify, dili uban tawo. Yes. Ganong bawas man, lahi nga name mo ingong kay encrypted na sa imuha ikaw mismo dili ka maka-verify sa imong sakto ba ang imong gibutaran. Muna dapat nato maklaro para dili ka na matawag nga fake news.
Kaya kung maklaro ka na sa Comelec nga secured ang votes sa online nga dili na makahatag og pagduda, then matawag ka na nato nga kana nga mga buro-balita nila fake news. Actually, sa base sa experience og sa ilahang na kanang mugawas nga resibo walay pangan adto ta igsod sa igsod nato sa atong katubitang balota, mugawas dito ang imong gibutusan. Pero ang mugawas nga resibo wala na. Attorney, kanang Sir Nilo, di ba mao na Sir Nilo no? Ang dili online voting where you have to distinguish. Sa online voting, ang mugawas dito. Online voting kining sa gawas. Encrypted ang yang ay pangalan gyud. Online na because they can vote not in the present. Sa online. Correct. While ang imong i-discuss karon kanang diri sa Pilipinas na isulod sa machine. Dito online meaning gamit ang internet. Ang gawas siya mismo nga nagbutar nga OFW, ang mugawas dito dili niya ma-verify kung insakto ba ang iyang na gibambutosan. Maka-verify pa siya after. Moingon sa Comelec, maka-verify siya after pa sa election. So encryption ang mugawas lang. So that's useless already. Kaya saan po man mo pag-complain nga nanay na proklamar nga kandidato. Kunya, just imagine how many millions or how many thousands of OFW who exercise their right to vote through online. Lahi po ang atong i-discuss and dinhi sa ato nga panghitabo. How secure? Because naa may abogado nga ning question, certain attorney Harold Respicio, nga katong gi-explain kaganina ni Sir Danilo Pantas nga dili na mahitabo kay ang connection sa server anha lang i-connect sa internet. Transmission na. Pag mag-transmit na. And seconds lang. After na siya mag-printing doon na na-resibo. Yes. But what is being questioned, why is it that it was not i-clarify sa ilahang rules nga dapat naagoy mandato nga nag-ingon nga all mga election officer dapat dili i-connect ang inyong server or counting machine before the printing. Dapat ana na siya i-connect kung mag-transmit na nga ang matag usa nga mga kuan diha bantay doon na sila i-copy. So mora gid kana ang questionable da kung mabutang kana nga mandato sa tanan nga mga municipal election officer, siguro safe na. Kay mora may gi-certify diha nga kung makunik ang server diha pa makaingon nga pwede siyang mahak. So makaingon ta nga kini si Attorney Respicio fake news na kung mapamatud-an nga secured ang voting dinhi sa ato ang dinhi sa Pilipinas. Okay. Sir Nelo, can you... Yes, hello, Attorney. Actually, Attorney, katong imong suggest ngayon nga i-online, atong imong yun nga mandato nga mag-online during transmission. Actually, it is being stated in Comelec Resolution 11076 na mag-online lang during transmission. All other activities na offline na siya. Ano saan nga resolution ning gawa, sir? Bago lang this year. Ang instruction na sa atong mga members of the electoral board. Bago, sir, mo na i-question ni Attorney Respicio because it was not clear in that resolution. In fact, but it is very clear during Senator it was clarified. Si Senator Marcos just wrote a letter to the Comelec, parte niya na nga it must be indicated therein nga ang server i-connect lang sa internet after na na-print ang mga resibo. So yes, Attorney, it was clarified during our sa mga electoral board. Okay. Ang among specific instruction sa tanan mga membro sa electoral board, ang atong mga teachers, ang atong mga district supervisor, the support staff, ang technical support staff, itagana mo specific instructions and it is very clear na tanan, nakibalo sila nga mag-online lang during transmission. All other activities dili gid ikinik ang server nato sa internet. Pero sir, offline siya. Good ang kana nga instruction mahibutang sa dili specific resolution
para klaro nga ang usa ka COMELEC employee or in charge diha, doon na siya responsibility base niya na nga mandato. Pero wala ta kay balo sa wisdom sa framer sa atong resolutions, pero based sa among sa among training o niya sa ako pong nabasahan bisan pa sa previous elections mo na atong usual practice. Pag start gina elections, ang specific instructions from the higher ups mag-online lang during transmissions. During preliminaries, during the casting of vote, preparation sa mga documents, submission of reports sa offline na siya. Hopefully masunod na sa tanan, sir, ha? Kay not unless nga i-clarify dia base sa resolution, doon ay certain responsibility or penalty to the COMELEC employee nga dili mutuman or musunod niya na nga mandato sa COMELEC. At least diha pa ta makaingon nga klaro o murag safe o dili na matawag na fake news ang kana nga bisag sa mga yes attorney, excuse me, bisag sa mga waters attorney amo po na siyang gimpasa ito kailang bantayan nato ato mga teachers kung mag-online lang during transmission of the results. All other activities gikan pag-start sa 5 o'clock pag-open nila kay naman tayo special voting hours naka-offline ang atong machine. At least na maayo na sir nga imong pasabot kay siguro doon naman pud tay mga observer na nga mga organisasyon no sama sa NANFREL verify na sila at the start. Yes. Tanan nga mga presinto ilang masukna nga sakto ang pamaagi sa atong in that case makaingon ta nga honest o sakto ang resulta nya dili matawag nga fake ang result. Thank you kasi mohang impormasyon sir Danilo Pantas. Okay sir. Sir, kanang follow-up question lang. Ang atong kuan mga machines kay naay time nga naay mga trouble. May assurance ba ta sa mga technicians or ang muayad ni hello sir. Yes, hello. In case nga naay mga trouble bang atong mga machines, pwede mapaayad ba dai nato ni in case nga naay problema? Okay. Bale kani ang atong mga pamaagi in case of trouble natay gitawag ang unang mag-resolve sa trouble sa machine ang atong mga membro sa electoral board. If in case dili na ma-resolve natay personnel nga gitrain, nga technical person gitrain ang katawag sa ila technical support personnel nga ilang trabaho ang pag-troubleshoot ragid sa atong machine. If in case dili gid siya ma-troubleshoot natay gitawag og contingency machine. I see. Oo. So kato nga machine pwede ra magamit pulihi pwede ra siya pulihan. May contingency machine nga pwede din siya magamit. So tanan nga pamaagi gibuhat sa atong COMELEC para maging safeguard ang resulta sa ato election sir no. So kini nga impormasyon ay kini para masabtan sa mga tao nga ang kanang uban nga mo question sa pamaagi hopefully fake kana para ang panhunahuna sa mga botante sakto og ang resulta sa eleksyon mao ang mandato sa tibuok mga electorate. So akong dugangan sir no para lang at least dili makabutang og maot nga hunahuna ang atong sa panghunahuna ang uban nga mga tao. In almost all activities nag-require me of waters in all different sectors in the community. Bisag sa pag-abot sa machine, pag-remot sa machine, sa pag-testing actually, gi-require po nato nga na mga observers. In fact, pwede ta mo participate during sa pag-test sa atong mga machine. Ang atong pag-test sa machine, it will be held on May 6. Pwede ta mo ato sa eskwelahan para atong i-try, atong i-challenge ang machine kung pwede ba na ma-alter ang resulta, pwede ba natong mabago, o kung saan pumaagi nga pwede natong makahimuta o dili mayo during elections. Pero sir, dapat ang COMELEC po no, og doon na yung mga negative nga pagpakabana or unsa pa na ilang suknaon ang COMELEC. Dapat dili siya onion skin, no? Dapat trataron nga bisag bitaw ma-explain nila og insakto. Sama kana kan Attorney Harold Respicio. Anong gikasuhan man hinuon sir? Og mao na iyang question. Instead nga ansiran nga
uy dili sayop kana, fake kana because ato ka na yung ipahamutang insakto kay ang proseso nato dili ka na i-connect during bothing. I-connect na lang kana siya during transmittal. Pero gamay ra kayong gipangayo nganong di man mapagbigyan sir. Nya instead ang kumilik murag dili onion skin ra kayo. Kaso dayo. So next time what the question na? Actually sir din sa atong probinsya kami malipay mi kayo og naay mag-imbitar invite me for voters education. Tanan nga sectors including the religious sector sa academic kunay mag-imbitar sa amo willing kayo ngadto. Na anytime of the day kunay mga putana willing putang motubag. Eksakto lang imo dapat dili onion skin. Kaya pagtanawa na sa tao kung masuko ka defensive ka murag na kay gitago. So ang amo lang is just amo siguro dili sa atong probinsya nga constructive criticism. Yes, constructive criticism. Ma-answer ang insakto para dili siya mahimo nga fake news nga makahatag og confusion sa ato ang mga botante. Kay ti pero nga ako lang halos adlaw-adlaw makita nimo sir. Kung dili nimo sa imuhang Facebook, kung dili na nato i-address ang insakto, magpabilin ang sa hunahuna sa matag botante nga unsa ba kini nga klase nga atong kwan may dili day insakto. So kung klaro og insakto sa Comelec, ma-appraise ang kanang mga panghunahuna nga nag-ingon nga fake day ang resulta. So hopefully ma-address kini tanan because sa kalisod sa to ang panggobernuhan karon sa kabutang sa atong panggobernuhan nga so divided dapat ma-address kana para magkausa nga tama og insakto ang matang sa atong eleksyon. Actually sa ako, this is only my personal opinion. It is next to impossible. Kaya sa mga ko sa nakapen sa first na training ng computerizations, dugay na kayo. Ako paglantaw, it is next to impossible to resolve our election. Muna ako nang siguro sa tanang mga tao des biliran, sa tanang lumulupyo sa atong probinsya. Nga atong elections all throughout the province, mao gyud ang tinuod nga resulta. Dili ma-alter o dili sa pwedeng mag-alter sa resulta. Wala pwedeng try pag-alter sa resulta din sa atong probinsya. Kung sa result, mo gina siyang tinuod. Correct ka na, sir. Pero ang allegation nga ang gobyerno mao'y nag-handle nini nga election through the Comelec. Ingon man pod nga ang maka-alter pod kuno niini og kinsa ang programmer panlitan do na may panlisbot. Ang gobyerno ra po'y manlisbot. So how can ang we appease sa mga naghuna-huna niya na nga basin ang gobyerno mismo ang magpasaka sa maot nga pag-alter sa result. Actually, ang programmer. Pero ang asang program. Kung imong makita ang program, gani ang gibuhat sa atong commission para lang mak-secure ang atong program. Ang ginstore ana siya nga machine, ang gibutang. Maray mo utok ana nga makina. Nana sa Central Bank deposito. So that walay ni bisan kinsa makapanghilabot ana nga program. After siya na-verify sa tanan sectors, nag-conduct man og verification, una nagat dito ang tanan mga technical persons nag-attend ilang gitry. After siya na-verify, i-deposito na karon ng programa, kana siya nga program nag-install sa atong machine sa Central Bank para sa dili malabtan ni bisan kinsa. So secured man ka na sir sa Central Bank naka-deposito. Unsa man na nanggawas nga ebidensya nga tuwa dito naka-deposito sa mga private nga individual sa kontrolado. Ang kuan po na. Iya, ang kuan na siguro katong atong makina. Actually, kuan na siya. Na po uban na kanang mga machine nga naka siguro dili ang atong automated counting machine kun dili katong mga Starlink. Ang Starlink actually, Starlink is a computer that can be subjected for any alteration. So naay daghan kayo hopefully ma-address kani nga tanan kay gamay nga pang matawag nato sila nga fake news kung ma-explain og insakto nga dili gyud ma-alter ang kana nga mga counting machine. Kay kita nagbase ra pud ta sa tong information sa mga nanggawas so di na ta kasabot og ang nag-istorya og tama or kinsay fake ang Comelec ba o ang kadto sa katao nga nagpakitag ebidensya nga ang proseso pwede day mahak ang resulta.
So ato siyang tagusahon. Yeah. Pagabot sa automated counting machine, it is being deposited sa tanan ng mga government facilities. Wala siya gideposito sa private nga mga facilities. Pero pagabot sa Starlink, tungod kay ang provider ana is a private company. Tingali ang ilang nakita gikan sa kanang Starlink katong yon mao nang atong internet provider nga mo provide sa atong internet connections ngadto sa mga barangay nga wala pa tay walay signal, wala ang globe, wala ang smart or dito. So para maka-transmit sila og resulta, ning hire ang kumili ka ng internet provider nga mo na ang Starlink, which is a private company. Mao siguro lang nakita nganong naani sa private properties tungod kay ang atong service provider private institution man na. Pero pag transmit na sa ato, pagbiyahe na sa Starlink gikan sa ilang dipo ngani sa atong probinsya sa kada lungsod, nakadeposito na siya sa government facility, dili sa private properties. So hoping sir nga ang fake news diha ang kanang mga criticize sa Comelec. So tay lain mahimo nga mo ampo na lang ta nga mutapod ta sa ato ang ahensya nga in charge nini nga Comelec. Otherwise, lisod kayo ang maging resulta nga maging questionable. So, attorney, doon na ka ba i-advise, kanang Sir Nilo, doon na ka ba i-advise sa atong mga kaigsunan usab nga wa sa ilaing hingyap ang pagguba lang yun sa image sa Comelec. Diba, nasa uban yun nga, kanang ang uban na ay mga rason, pero naging uban nga, bias yun kayo nga, ang ilang yun, sakto yun sila, Ernie. So, kini na lang siguro ang atong buhaton. Kung ang atong intention pagtabang sa atong probinsya, sa atong lungsod, is that kung na kayo tabang makatabang ta. Pero kung na atay kana atato nga na kitay rason, reasonable ground or reasonable belief nga sayo pang atong gibuhat, munto ta sa siguro sa proper person, sa proper authority para questionon siya para makorek. Pero dili siguro ngadto sa publiko para mahimo siyang balita nga at the end of the day dili di sa itinod. Pero kini nga akong isiguro sa inyo, ang tanan na atong resulta sa elections din sa probinsya, kinilang sa probinsya sa Biliran. Ako na-assign mo ko in other provinces, even nga to sa Mindanao. Akong experience, dili gina ma-true or ma-alter ang resulta. Pero pag-abot sa mano-mano hinoon, may posibilidad siya. Pero in other provinces, lahi nga ng mga Muslim-dominated areas, makaingon ta, murag ang uban dili siya tinuod. Pero din sa ato, na Christian-dominated tinuod ang atong resulta sa elections. Labi na din sa atong probinsya. Walay maka-alter, it is next to impossible na pag-alter sa elections. And all other activities natin, mga observers, ang tanan ng sectors in the community, ato nang imbitahan, atong ipatest, pagkatapos atong ipakriticize. Ipahimo nato sila critic, kung say angayan atong buhaton para ma-improve ang atong sistema. Gani sa tanan nato mga trainings nato permanente representative sa tanan nga sectors in the community para at least ma-inform po sila. Daghang kayon salamat na ng impormasyon sir. Nahitabo mo lang gud kini tungod sa admin ning online no nga naay usa ka news i-share dayon nya ang iya tong nakita verify kung unsa ka tinuod. Pero siguro sir ang ato mang yung topic in general mga fake news no. So sana masabtan pod nining mga naka-online nga nasa Facebook nga dili basta-basta mag-share kung dili niya verified kay doon na ba ni criminal liability. So maghisgot ta og sa mga kana bitang i-publish ninyo nya i-share na kana mag-share ba doon ay certain penalty. So be responsible kung mag-share ta kung ang usa ka imong i-share fake ba or kay apel baya ka. Maayo na lang gani ang katong giingon sa civil service nga by mere sharing whether it's fake or not, you are not allowed to share being a government employee. May na lang gani kay murag gibakwi kay sobra na kayo to ka mura mo to ganang martial law na po kayo, no? Kini bitang mga Pilipino dilaw sa mga online haros wala na ang tanan oras nakabutang na matag usa mabata matigulang
naagyo sa naka-online. Tinod ka na. In fact, Attorney og Sir Nelo, imo makitaan ang fake news, daghang fake news sa panagbangi sa Duterte camp o sa BBM camp. So nanggawas ang daghang fake news. So we should also be responsible pag-share sa giingon pa ni Attorney Erigano kay kung mo share ka og fake news so murag na-appeal na sad ka sa pagkatag niya ng krimen. Sa krimen. Doon na bayay ka kuan ba nga ang kana kunong fake news or fake news nga permanente mabalik-balik kanang mga dili tinuod ba nya mahimo na hinong tinuod mo na tinuod ang fake ang tinuod noon mo na fake kay kung ang mali kuno or ang buwa kuno nga imong pagalitokon balik-balik kunya matinuod na murag na hinoy tinuod. Diyos, pait kayo. Kay imo matanaw nga Sir George, Sir Eli, attorney, nakita nimo ang grabe ang Facebook karon kumain na kay sila mo crop, unya usbon ang imong istorya, lahi ang imong bugawas. Grabe. Sa pagbuhat ingon na doon na baya sila ay criminal liability. Yes. If you notice, most of those people, labi na kung intentional ang ilang pagdaot, gigamit ka na nga media platform ba kinibitang Facebook in the line of information, pero doon na siya criminal intent, doon na siya responsibility kung makapadaot ang iyang pag-publish na pag-news, may intention siya pagdaot sa moral, sa reputasyon sa usa ka tawo. Yes. Na covered ka na siya sa cybercrime. So daghan na convict niya niya ang doon na baya na fine o ka presohan. Yes. Napoy uban nga under the revised penal code kung magpasamwak ka og mali nga balita nga without verification, fake di ay, so pwede ka pod ma-charge niya na sa unlawful publication. So ang imong kitaon unsa ang epekto sa imong fake news nga gipasamwak kadto sa usa ka tawo, labi na og klaro kayo nga siya imong gipatamaan. Doon na katay gipatawag sa under the revised penal code nga pwede ka kasuhan og libel. Kung kana unya og online Cyber libel. So dapat pod magpakabana pod ta, dili kay share lang. Tinod. Oo. Kay ay mong makitaan karon ang uban mag-live nya daghan kay mga muhatag sila og mga personal wala sa ato ang balaod nun karon sa pagkakarnat unless nga i-specific yun ng pangalan sa tao. Fake news. You cannot find that words under mga sa karon nga mga balaod nun. So it refers really ang kanang fake news refers sa misinformation na dili tinuod. So hopefully ang atong kongreso or ang mga LGU, because even in the province doon ay power to create ordinance. Yes. Actually personally, because of that information, I requested some of our board members to craft an ordinance to specifically regulate ang kanang pagpakalat og mga information. Na dili po basta-basta lang kamo kana. There is a certain penalty to that effect. Hopefully si board member Alan Tobes o si board member Carlos Chan, sure winner naman sila. Hopefully maka-craft sila og ordinance regulating this kind of information. Okay. So, siguro may anak ka pa ikon Sir George kang Sir Nilo? Pantas. Hello Sir Nilo. Yes, hello. Okay, Sir Nilo, ato na lang siguro awagon ang publiko karong Mayo 6 mag-test man ta sa atong mga machine para sa incoming election. Ato na lang silang imbitahan kung doon ay mga pagduha-duha kung unsa ka credible kini nga mga machine nga gamiton sa panahon sa eleksyon. Ato na lang awagon pag adto pag sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan nga diin na ang eleksyon pagabuhaton. Okay. Sige. Ngadto sa tanan natong mga katawhan diri sa atong probinsya sa Biliran, ang gusto natong i-change o i-challenge ang atong machine, atong i-test. Moadto ta karon sa kada presinto, sa kada barangay, mag-conduct ta og final testing and sealing sa atong machine.
Karang final testing and sealing sa machine, mauna ang pagsulay kung atong makina mugana ba, pagkahumana na kung mugana gani ang atong makina. Muna ato na siyang i-sell, atong butangan siya o katong mga security features nga oblihan na siya during election day. Kaya during that day, para dili masamok ang atong election sa atong mga membro sa electoral board, they are also instructed nga dili siya mo try pag-transmit o gain result. Kaya nga naman, kung during sa inyong pag-test, matransmit niya ang result, pagkaboto niya sa election day, ang inyong gamit nga boto, ang inyong tingalig, may posibilidad na ang inyong nang maboto during sa final testing and sealing, matransmit during election day. So muna makakait sa kasamok. Second, ang ato po sa ato mga kandidato, try to situate nga magbutang taog mga watchers sa kada presinto kanang dili po kanang mabuka ang baba. Kaya kung ang atong ibutang ng watchers diha sa kada presinto matulog lang. Ang karon nga wala siya gamit sa lokal. After mo isulod ang ato ang balota sa machine, mugawas ba dayon verification makita nimo nga ang imong gibutosan insakto nga tao. Lahi itong sa online. And then, diba, naanda ba na siya resibo nga makita ang 12 ka mga senators o ang mga lokal nga insakto ang imong gibutos. Dili parehas sa OFW nga kabutangan. Just like sa OFW, ang atong machine nga gamiton karon sa mga OFW, makita diha sa screen sa atong automated counting machine ang mga pangalan sa atong pag-cast nato sa atong balota, pag-preslit nato sa katong buton nga cast. Mi-feed ang atong balota, then after that, pag nasulod na sa ballot box, automatically mo print siya og voters verifiable paper audit trail. Kuhao na sa butante, dili ang atong mga teachers ang butante mo kuha, then after that, iyang i-compare dito sa screen sa machine. Pwede niyang i-review. Basahon niya dito ang iyang resibo, ang ilang gitawag. Actually, BBPAT ang tawagan na. Voters verifiable paper audit trail, iyang basahon ang iyang BBPAT, iyang i-compare dito sa screen sa balota na makita, ang balota na makita sa screen sa machine. Pag okay na, ma-confirm nga parehas ang dito sa balota o parehas po ang giprint nila sa iyang resibo or BBPAT, iya na karong ihulog na ang BBPAT dito sa resepta kay dili pwedeng dadon sa gawas ang atong resibo. Okay. Thank you kay nga information, sir. Hopefully makahatag gana og kalinaw sa haka-haka sa atong mga sa publiko nga kini nga matang sa atong pagbutos honest og insakto gayod nga walay daya. Akong dugangan, no? Para lang mahimong impartial ang atong elections. Ang atong mga watchers pwede silang mag-raise og objection, pwede silang maghimo og protesta right there and then before sa atong membro sa electoral board kung na sila nakita nga dili maayo. Natay pro forma nga gihatag sa teacher. To do is to fill in the data na ihatag ang usa ka kopya dito sa membro sa atong electoral board. I-request gihatag dito sa minutes sa voting ang usa ka kopya sa complaint kuhaon na niya as receiving copy. Naay pro forma gihatag nato sa mga teachers nga readily available pwedeng gamiton sa atong mga watchers. Okay. So, Sir George, wala na ba tayo, attorney? Okay na sa Sir Pantasi. Sir Eli? Ampo na lang ato. Na lang, sa sunod na lang siguro kung usog na itong invite si... Napatay 15 minutos. Okay. Nag-extend ta. Kanang, Sir Nilo, so nagkaking salamat ka. Any parting statement sa atong mga kaigsunan and we're thankful nga ni apil ka sa atong programa karon buntaga. Daghang kayong opportunity, daghang kayong salamat sa opportunity ng gihatag na niyo sa opisina para at least makapagawas pud mi sa among side bahay na ng mga borobalita. Ako nakasiguro ko nga dili siya tinuod. Una ako nang i-assure ang atong publiko, ang atong mga lumulupyo sa tabang probinsya na tinuod ang mahitabo nga resulta sa atong elections dinhi sa tanang barangay, tanang lungsod sulod sa probinsya sa Biliran. Dili siya malter. Ako nang ikagarantiya sa inyo, in fact kung namoy may ebidensya nga na-alter atong resulta ang karon nga elections, kung nasa ebidensya, right there and then mag-tender ko sa akong resignation. Okay, so daghang assurance ka pwede na akong ihatag. Daghang kay salamat Sir Nilo and hope in next time in case nga kanang mang-invite me hinauton ta ma-available gyapon ka. So daghang kay salamat ug mayong buntag nimo Sir Nilo.
Okay. Sir, ito na lang padayon no para masabtan sa publiko. Nga ang kinibitaw nga atong tingali kadaghanan sa ato ang mga lumulupyo nga wa kahibaw nga ang social media kung dili be responsible user ka. Yes. Kay kung ang imong i-share baya or labi na kung intentional kay mahulog siya nga criminal under sa cybercrime law. Kabaw ka ang penalty na sir? O kung sa'y penalty sa libel, which is siguro sa libel, presyon mayor. Yes, yeah. Ang sa cybercrime, one step higher. Kung pananglitan ng ang presyon mayor, mo range ang iyang penalty kapresuhan 6 years and 1 day to 6 months. Kana ang sa cybercrime, one step higher. So more than 6 years pa. Tiyo. So ang uban wala lang na masayod kaya share man lang ta. But somehow you're also liable. So be responsible of spreading. Dapat i-verify nimo nga ang imong gi-share, imong gi-forward. Dili fake news. Dili fake news. Nakasiguro kay ka nga tinuod na nga mga Kaya dapat tinuod. Kaya actually, kaya ang epekto manggod sa fake news makadaot sa usa ka reputasyon sa tao. yes, yung maka-mislead sa public. Misleading, confuse, Maka-confuse sa public. Ang labaw pang dili maayong resulta kung ang tao tungod sa na-confuse dili nakabalo o kung sa'y tinuod. Yes, tinood. So nasamot ng wala mahadlok na pagdesisyon kay ang kini man yung atong mga decision sa atong panadlaw-adlaw mo base kani sa atong nahibaw-an nga based sa data. Kay ang iyang nahibaw-an kay di naman hinuon ta kay naa daghan na kayo di na Libog na. Libog na. Di na siya kabaw unsa ay tinuod. Kay actually sa paggawa sa fake news, attorney, ang may tabo good, mas paspas pa ang mga marites pagpakailap ang fake news. Mauna. Grabe kayo niya. May pasubra pa. Usahay ang atong mga marites. Ana ang gyud mo actually bisag tinuod kung i-twist og gamay nya pasubrahan og dako mao gyud na ang realidad nga magiging epekto nga fake news. Tinood. So I think siguro dapat mag-responsible sa part sa atong Public Information Office, attorney. Doon na ba mo yung mga move in case nga na yung mga fake news? Doon na ba mo yung move pag correct ni ana? Yung importante ba yun kayo nga i-correct? Doon na ba mo yung move nga in case nga na usa ka fake news nga importante yun nga i-correct sa inyong office? Actually, dili ang among office amo correct kay ang gamit sa Provincial Information System to inform the public. Yes, Ang karmi mo hangyo rami sa mga legislator nga hopefully usa nakaklaro na kaayo nga fake news dapat i-address. Imong kitaong karon murag wa pa tay balaod nun nga gipasa nga gihimo. But I recommended already one para dili ma-confuse ang katawhan. Dili ba makapangayo ang atong mga legislative na maghingi sila kung pwede inquiry? Under sa to ang penalty gyud mubase manggod og ordinansa. Ordinansa gyud. Di man pud ta makakaso kung wa puy balaod nga nag-sanction niya na. So I think mas maayo na. There is no law prohibiting there is no crime committed. However, sa existing na to karon do natay cyber libel, do natay libel, do natay unlawful publication. So under that provision pwede ang usa ka spreaders sa fake news maging liable. Kay kanang iyang i-share or labi siya ay magtumo-tumo sa against sa usa ka tawo, liable siya under unlawful publication. Wa pa mangyoy balaod nga tumong nga kana gyud nga fake news dapat mao ni ang criteria nga ang usa ka information nga gipasamwa fake news. Hopefully the legislator or Congress or SP magmugna og balaod nun nga specific parte nini tungod nining mga online sa social media. So at least ang atong junta provincial at least nga next ma-inform na sila at least nga hopefully makahimo sila. Ang problema kay busy pa kayo karon sa eleksyon. Yes. So next kuan hopefully mga winner naman sila kay may mga katbang na mga report ba na fake news na
illegal na gihimo sa parte sa balaod sa Kumilik. Illegal nga ng pagkampanya. Pag-ingon nga ikiha, ang katong tao nga nakakuhan mo magkiha, moingon po ng tama, dili ko magkiha, kaya gasto ko. Moingon po Kumilik, kamoy ikiha, kamoy nakakita. Maghinaot kita, sir, nga kana nga mga criticism, mo fake. Mo, Kaya lagi. kung matinuod ka ang atong panggobernuhan day ang Mo, fake. lagi. So, demokrasya man kini, Yes, matag-us they are entitled to their own opinion, but wala gyud tay choice kundi mutapod or ang atong trust atong ikuan sa atong ahensya in charge na ng eleksyon kay og di ta mo tuo unsa may dangatan. So dunay dipinsa sa attorney ka freedom of expression kuno sa imong as a lawyer Freedom of ilang kuan na ilang freedom of expression freedom of expression. yes, Matuod ka na tanan kay demokrasya man kita. They have the under sa constitution, they have the Bill of Rights, the freedom of expression. But mind you, ang kana nga freedom doon ay limitations. And the law itself provides a certain limitation. Pares na ang imong freedom to express unsa imong opinion. But if it will confuse, makadaot sa usa ka tawo ang imputation sa usa ka tawo, you will be held liable. So usa ka na siya nga limitation. Na dili ang imong freedom of expression kasama niya ng okay ra na freedom of expression magpatukar kag dako kayo nga sound sa imong balay. Doon naman pwede ko na dapat may dili ni maapektaran ang usa Tinood. tao. Pareha nang naay masilingan. mga wingon na naay bomba. Freedom of expression express ka pero makadaot kay nagpanik ang mga tao. Dako kayo. Dako kayo ka problema nimo. No joke, ha? No joke. Manay kay gamit sa atong mga vloggers bitaw nga mga maghimuhimo la sila istorya para pagadugang sa ilang mga content. Pero mao lagi na makadaot siya sa usa ka tawo labi na kung naay mahigaw. Kay ang ato na lang bisag diri na lang sa atong probinsya lokal nga ordinansa nga insakto nga maghanay or qualification nga usa ka impormasyon matawag na to og fake. Para ang mabasihanan sa pagpile og kaso. Makahibaw nga dili day basta-basta nga basta kan share post ka lang nga wa kay pakialam og unsay dangatan. Yes. Be responsible social media user. Yes. Mamakadan ko para dili ta ma-fake. sayon ra paghimo og mga istorya pero ang imong pag-probe mo na lisod kung So ang imo mangyong kitaon unsay intention. Intention, yes. So intention kay kung di man na siya matawag og fake news or fake nga kung wa kay criminal intent. Kay na yung mga Supreme Court decision nga doon ay pagtala pa sa balaod but without criminal intent wala ka kabawo di ka liable. Yes. Pero kita rational being man ta in our daily action or activities dapat be responsible para di ta maka damage ato ang iksig ka tawo. Tinood. Na ang gitawag ba if you don't want nga ang tawo maghimo against kanimo ayaw nagbuhata sa ila. So simple ra kayo no. Hopefully ma-address di tungod na daghan ang marites tungod manggod sa advent sa atong social media. Nya mauna pinaka-platform karon. Tinood. Mauna tanan even ang gagmayng bata og mga tigulang. Unya ang mubasa man gud ako naobserbahan gyud daghang yung mga tawo user og Facebook. Igtanaw gyud nila di na sila mo kuan og fake ba na o dili. Mutuo na yun. I-share dayon Ano na kuan di ay mo na. Sus si kuan day mo na mao ni. So nag-likes pa. So murag kuan ba dapat mo kita mismo mag-share dako na nag-impact in case nga mo share labi na ka daghang kag friends i-share nimo dako kay tungod niya ng mga fake news daghan na kayong relasyon nga nangaguba. Tinood ko lang mga pamilya nga nangaguba. Daghan ng negosyanteng nalugi. Tinood. Na scam. So communication even in a relationship in the family or friends sa tanan sa komunidad napaka-importante na dapat genuine. Yes.
Tinudanay. Tinuoray gyud ba? Hopefully ma-address ato ang administratong gobyerno nga pag nga ma-regulate kini. Sa Congress, attorney, wala pa ba kanang balaod nga gipasaan na atong Congress about fake news? Ongoing bill pa lang po, di pa po siya approve. Na ay nag-attempt, hopefully mapasa ka na. Kaya mamili tag insakto kanang kabalo mo mukrap og balaod noon kay karon dan mga artista. Agoy hinaunsa man dili na dapat karon no ang atong mga voters be responsible. Ayaw gibaligya ang inyong boto. Pili kamo. Ingon sakto man kana na mo hatag inyong kwarta dawata. Ay base din nagikan dawata pero ibutos ang inyong konsensya sa inyong pagkita nga kini nga kandidato mo ay makatabang para sa kanang sa pag-improve sa inyo sa atong nasod. Yes. Ayaw tanan ng kanang pa sayaw-sayaw kay artista patambling-tambling kay kita ka. Unsa may ilang mga balaod nun nga nahimo dito sa Senado. Bodot sumara ba na nagapadaog sa iya kay gikan ba to siya nakagawas. Actually di po din nato kini nga kandidato di po nato mabasol nga no. Mamampoy gusto sa botante. Mao lagi na. We have siguro maghimo tag platform to educate the voters. Yes. That's Voters the only education. time para makapili ta og insakto nga mga kandidato. Kay magpabilin gani niani nga masilaw ra og kwarta pastilan. Dili kita mausab. Sa Di makaingon lang yun nga God bless the Philippines. That's hopefully this is the right time na nga magbag-o na ang mga Pilipino. Dawata ang kwarta, ibotos ang konsensya. sa daghang bantata kayo gisgutan no attorney. Tungod kay umaabot ang atong eleksyon pero di naman ginato kapungan ang panahon ning napupos na gani ning usa ta ka oras karon nga programa. Usa ta ka oras karon so atangin na lang pon mi ang sunod nato nga programa sa sunod Huwebes kini inyong higala sa kanginan George Manco. Okay, sa ngalan ni Governor Gerald Giorgio Espina ug sa atong PIO head attorney Ed Egano, kini inyong alagad Jean Sanuro manamilit kaninyo hinaton ta nga inyo kaming sundon gyapon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Kini si Elizabeth Sana sa sunod semana gyapon Huwebes alas 11 ngadto sa alas 11:30. Thank you. Attorney Egano, inyong Public Information Officer, tangkod nga maglingkod sa atong probinsya. Daghan salamat ug maayong buntag. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerald Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerald Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjurjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerald Roger Espina. Matag Huwebes, alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong